Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip TV. Yan, leptospirosis, no? Symptoms and complication and treatment. Paano matutugunan at malaman ng isang doktor. Panoorin po natin yan. Itong is a serious bacterial infection that can be mistaken for the flu, but many lead of severe health problem is untreated. Alright, panoorin po natin guys dito sa ating reaction video, and don't forget to subscribe Rob Trip TV. O may problema sa waste disposal. Sa mga probinsya, madalas na apektuhan ng mga magsasaka at manggagawang may contact sa hayop o tubig baha. Kaya naman ang leptospirosis ay hindi lang simpleng sakit. Ito'y isa ng seryosong public health concern. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso nito ay nagpapakitang kailangan natin ng mas malawak na aksyon mula sa gobyerno at komunidad. Alright, ito ay isang Naku mga kasambahay, naku dahil nga daw po sa mga baha dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, mas prone pala tayo sa ganito pong sakit. Kaya naman ngayon, mas lalo po natin kailangang maintindihan kung paano ba ito maiiwasan. At para po matulungan tayong mas maintindihan ang mga aspeto ng sakit na ito, makakasama po natin ngayong araw ang isang doktor mula dito sa Makati Medical Center. Let's welcome Dr. Wave. Hey, that New Year's resolution. alright, isang doktor, You no, know, ng YouTube channel. ito ay isang You say you're doktor gonna start, well, ng yeah, Medical I'd City, like- no? Good morning, Doc Waves, no? Doc Waves na lang tawag ko sa inyo. And thank you for joining us po today. Good morning po, Doktora, and good morning everyone sa lahat ng mga nanonood ngayon. Yan, okay. Thank you, Doktora. This is very timely, napapanahon, di ba? Ngayong ganito, tag-ulan na dito sa atin, ano po. And, Doktora, ano nga ba talaga itong leptospirosis para mas maintindihan ng ating mga viewers? And, ano po ba ito nanggagaling? Okay, so ang leptospirosis ay isang sakit na nanggagaling sa isang bacteria na tinatawag nating Leptospira interrogans. So, usually, ito ay nanggagaling mula sa ihi ng mga infected na animals or actually kahit tao. So, dun Also, kahit tao. yes, they can And, also transmit. So, ito ba yung dahilan kung baga kadalasang tumataas yung kaso nito tuwing tag-ulan o kaya may baha dahil, syempre, yung ihi, no? Yes, opo. Okay. But, I mean, nakikita pa rin to kahit hindi ho panahon ng tag-ulan. Yes, definitely. I think ang inisip ng mga tao na dahil tuwing tag-ulan lang ang sakit na ito, pero no, it's actually spread all throughout the year. Mas mataas lang yung incidence po sa tag-ulan kasi nga syempre mas bahain. So usually nag-overflow yung mga sewage, tapos yung ihi ng daga nahahalo sa baha. Kaya tayo tumataas So, ang cases. it suffice to say also na, okay, so kahit na hindi tag-ulan, kahit summer, pero kung kunyari, hindi proper yung drainage sa isang lugar. Okay, so, and alam natin, hindi rin properly maintained ang environment. So, pwede rin maka-incur ng leptospirosis ang mga individuals na nakatira doon sa komunidad na yon. Yes, definitely they can get that po. Okay, paano ba kumakalat tong bacteria po ng leptospirosis? So usually nakukuha ito sa ihi ng infected. Usually ang alam natin mga daga, no? But we can actually get it from other animals like dogs, no, or other rodents. Even person or isang tao na may leptospirosis, yung ihi nila, they can pwede silang maglabas ng leptospirosis and it can actually transmit to other people. You mentioned about transmit. Okay, you Yes. mentioned the word transmit. So, what is the mode of transmission ba, Doktor? So, usually, it's direct contact from the infected urine, no? But sometimes, may very rare cases na it can be from indirect contact, no? So, for example, yung mga bagay na nadikit tayo pero nagkaroon na infection ng ihi nung person na may, or animal na may leptospirosis, then definitely, it can also be transmitted. Pero I mean, Doktora, para lang mas maintindihan. So, is it airborne? Is it pag may sugat ba? Na yung na-exposed dun Yes. sa infected na urine? So, the most common would still be direct contact from the infected urine. Okay. So, basically, lalo na talaga pagka kunyari meron tayong mga scratches o kaya, syempre dapat lagi tayong yung hygiene natin. Yes, ano? opo. Pero,
Kasi 'di ba dito sa atin, marami rin yung mga naku, i-call out natin yung mga iba ba nagkukwentuhan, nagiinuman. Tapos minsan hindi na sila makauwi para magwiwi. 'Di ba po nangyayari sa corner na lang, minsan sa garden ng may Oo. garden. 'Di ba? I mean, it's really happening, 'di ba? Yes. Nangyayari 'yon. So basically, sana maging ano tayo, responsible po kasi Yes. paano kung lalo mga bata o lalo na matatanda, 'di ba? Hirap sila nga maglakad, hahawak sa bako, 'di ba? May mga Yes, flower oo. boxes, 'di ba? Yes. So kaya nako sana po talagang mag-practice tayo ng ating hygiene well, Hygiene, okay, opo. 'di ba? Yan. So, eto doktora, sino nga po ba yung mga mas vulnerable o kaya of high risk na magkaroon ng leptospirosis? So, syempre, ang vulnerable sa mga ganitong sakit would be yung mga tao na nakatira sa bahaing lugar, no? Kasi, especially if yung population is yung parang dikit-dikit yung mga bahay. Kasi, usually, if urban setting, no, madaming tao, madaming basura, so, minsan yung hygiene, no? So, pwedeng makontaminate yun ng mga daga. At the same time, other occupational exposures like yung mga taong constantly exposed sa tubig, for example, mga farmers or yung mga naglilinis ng ating sewage or animal handlers, they are also at risk for these kinds of infections. So, yung occupational hazard Yes. din meron, ano? Meron din And po. then, okay, so, how about yung immune system, doktora? Kasi, what if, kunyari, hindi naman talaga predisposed ang isang tao? However, syempre, di mo masabi, pagka, like, Yes. ngayon, nagtag-ulan naman, okay, so, basically, marami nagkakaubo, sipon, bagsak ang kanilang resistensya. So, can we say na parang mas talagang mataas ang risk for everyone then? Yes, opo. In general naman, sa lahat ng sakit, so yung mga mabababang immune system, definitely they are at a higher risk of getting not just leptospirosis, any other illness. Infection. Yeah, okay. And usually po, to sa mga pasyente ng leptospirosis, ano yung unang senyales o kaya unang sintomas na nararamdaman ng taong may leptospirosis? Okay. So, usually, ang pinakauna syempre would be fever, no? So, aside from fever, yung mga usual na parang trangkaso, like body pains, especially yung masakit ang likod, tsaka yung binte, yun yung very specific sa leptospirosis. Pwede rin sila magkaroon ng headaches, upper respiratory symptoms. So, it's very non-specific. Yun nga, doktora, good that you mentioned about its non-specificity. However, paano malalaman ng isang tao if it's just an ordinary na trangkaso yung meron siya? And then or versus na may leptospirosis na pala siya. So, ang pinaka-important, aside from these symptoms, would be the exposure, no? So, if alam mo na na-expose ka sa tubig baha, Eh, paano nga, doktora, sabi nyo Oo. kanina po, di ba, hindi lang sa tubig baha. Basically, pwedeng maging clueless din ba ang isang individual? well, pwede rin po. I have patients na parang nung kinakausap ko na sila, dun lang nila nare-recall na na-expose sila. So, definitely, we should think about exposure. Plus the symptoms, no? So, exposure plus the symptoms. So, may fever, yung bente na masakit. Minsan, yung mga tao may leptospirosis naninilaw. Kasi minsan may effect po siya sa liver. And then, minsan yun nga, nag-acute renal failure or minsan may mga pagdurugo, namumula ang mata. So, usually, yun po yung Okay. So, ito yung mga ibang mga senyales na Yes. hindi regular or ordinary na trangkaso. trangkaso, na. oh. Okay, Mas so, specific. pero doktora, kunyari, ito na nga, may nararamdaman na ano ba yung dapat unang hakbang po para na dapat nila gawin para bago pa man to lumala. Okay. So, definitely, kailangan nilang pumunta sa ospital to be assessed by a doctor. Kasi, syempre, may mga test na kailangan gawin to, like, confirm the diagnosis. At the same time, since nasabi ko nga na minsan may effect siya sa atay, sa bato, no? So, may mga test din to check for the function of their livers, kidneys, and the lungs. I see, okay. So, doktora, pagka pumunta sa inyo, usually mga pasyente, in your practice, doktora, yung mga nakita nyo ng mga leptospirosis cases, okay? Yes. So, usually sa outpatient ba? Kaya ingat-ingat, no, sa mga leptospirosis na galing sa daga, no? Pati pala sa tao. May komplikasyon and treatment. Yan or kalimitan sa ER na? Kalamitan actually ER kasi usually ang unang sometimes kasi syempre mga tayo pag nilalagnat
as much as possible sa bahay, 'di ba? Pero yung usual na nakikita kong patients na isa ER kasi minsan naninilaw na sila or parang yun nga tumataas na yung creatinine. So, doktora, sige nga, kapag ganun nila, naninilaw na, paano ba yan? Kunyari, mayroong isang na-expose sa baha, and then, bago siya, mag-develop ng ibang mga senyales, di ba may tinatawag tayong incubation period? Yes. How long does it take before parang maging manifested na po yung leptospirosis infection sa pasyente? Okay. So, actually, medyo nagva-vary yung incubation period, no? So, ang incubation period ng leptospirosis is actually between 2 days to 14 days. No? Kaya sometimes, the patient would forget na, ay, nag-wade pala ako sa baha 2 weeks ago. Tapos biglang nagka-symptom. So, I-recall na lang. Oo, parang nare-recall na lang po. Okay. Oo. And then, so, yun na, doon nalalabas yung mga Yung mga simptomas. symptoms. Okay, and Opo. senyales, no? So, parang trangkaso. And then, yung na-mention nyo kanina na minsan meron ng mga paninilaw o kaya masakit ang likod dahil baka pati ang kidneys apart from the liver, Yes. no? So, usually pagka ganun, mga ganong katagal na yun na, leptospirosis pala. Yun, we have to check. So, usually 2 to 14 days, but sometimes it can manifest earlier. Yun nga, like less than a week. So, ibig sabihin, pwedeng yung simpleng trangkaso ng mga presentation po, ay pwedeng kasabay na rin yung paninilaw. Yes, that's why it's usually pag rainy season, well, kasi mas mataas yung cases, but usually pag may mga ganong symptoms, dapat mataas din ang index of suspicion ng doctor na nakakakita. Oh, okay. So, kaya ang pinaka-importante talaga dito, hindi nagsi-self-medicate, Yes, definitely. Oo. Opo. Pag may lagnat po, siguro, check. Kasi ang lagnat, hindi po yan ng sakit. Senyales lang yan na may sakit. So, ngayon, kailangan po maimbestigahan yan ng mga doktor. Yes, So, opo. wag po tayong mag-rely. Kasi di ba ang dami, makikita natin, syempre, naintindihan natin yung mga nagpo-post, masama ang loob na napabayaan sa ospital or what. Pero, like, we have to accept the fact na nangyayari din po kasi talaga na nasa late stage na po pag nadala. Pag nakita, yes. Opo. So, in fact, yung mga health workers po, talaga nag-aalala kami pagka ang stage po ng sakit ay medyo mas malala. O kaya kahit simpleng pagdudumi, pagtatahiin, no? Kahit sintabi po sa nag-aalmusal, mga kasambahay. So, yun. So, talagang, yun po, dito po sa Doctors on TV, lagi po namin pinapaalala sa inyong importance po, ang kahalagahan ng early diagnosis po para maiwasan natin yung mga komplikasyon that may arise. Kasi po, at least, pag early on na manage din. Diba? Yes, opo. Okay, so speaking of diagnosis, Doktora, what are the diagnostic measures usually that we go for para ma-confirm na, leptospirosis nga? Okay. So, usually, we do the tinatawag nating leptomat. So, nakikita yung antibodies ng katawan. Kung nag-positive yun, usually it will tell us that you've been exposed to leptospirosis. Saan to? Dugo ba to, Doktora? Sa dugo. O dugo. Pwedeng ihe, pwede Ihe sa dugo. pwede din. Opo. Okay. Well, yung pinaka-specific is yung PCR test. Ayan, reminder ayan yung mga sintomas at positibo sa leptospirosis symptoms. Nakita po, yun positive talaga siya. Or pag nakita natin yung mismong bacteria, no, may specific na form kasi yung bacteria pag mina-microscope. And then, aside from this, yun nga, ang mga supporting na tinatawag na blood test would be pag tumataas ang creatinine or tumataas po yung mga liver enzymes, no, kasi ibig sabihin may affectation sa atay, no. Sometimes, some patients, especially just sa mga severe cases na nagkakaroon ng pagdurugo sa lungs. So, pag ganun, the Maabot exercise... na talaga doon, Doktora. Yes, opo. Usually, gano'ng katagal yan after nung mga 2 to 14 days of incubation period? Wala kasi po siyang specific na Well, at least rough estimate. I mean, 5 to 7 days, but no so short-lived specific. siya. Yes. Hindi kailangan ng like 1 or more than para No. so mabilis It would ang leptospirosis. Okay, so yun kaya kailangan bantayan natin kung saan tayo na-expose Yes. para tulungan natin po yung mga doktor no na mabigyan ng how do I say that, ng clue or ng hint na Yes. may gantong history para at least diretso na po mapakuha. Yes. Hindi magiging magastos, di ba? Okay, so once na-confirm na doktora, paano ba yung ating management? So, usually, ang management, since it's a bacterial infection, then definitely antibiotics po talaga. No? In very mild cases of leptospirosis, pwede tayo mag-oral. No? So kung oral, doktora,
No need for admission, hospital admission. Pwede, basta as long as the patient knows yung mga warning signs, no, at madali siya makapunta ng ospital, then pwede naman ma-manage. Pero if the patient has, yun nga, paninilaw, masakit yung binti, deranged yung laboratory, then definitely he needs to be admitted for management. Close monitoring Close also, monitoring, no? yes. Okay, and so gaano bang ka-critical talaga na dapat early treatment po sa mga cases ng leptospirosis? Though I know, na-mention na natin kayo na may may possible involvement of the liver Yes. and or the kidneys. So, very critical ang, ang early treatment kasi pag nabigay natin agad yung antibiotics, so mas mabilis mamatay yung mga bacteria. So, it would actually decrease the severity nung sakit. At the same time, yung duration din ng symptoms will be decreased po pag nabigay agad yung gamot. But if what happens is otherwise, no, parang hindi na manage kaagad, ano ba yung kinakatakutan natin ng mga possible complications? So, yun. Number one would really be the kidneys, no? So, yun yung unang tinatamaan ng lepto. Kasi nga, di ba dun sa ihi na lumalabas, Yeah, no? oo. So, yun. Kidney failure that pwedeng minsan nagkakaroon ng possibility na madialysis. Also, liver failure. Pwede magkaroon ng pagdurugo sa baga or sa actually other parts of the body. No, necessitating ICU care or intubation. Sometimes it can also spread to the brain and nagkakaroon po ng meningitis. So, yun yung mga nakakatakot na mga komplikasyon ng lepto. But Pag hindi can it na- also happen na pwede rin ba yung silent carrier lang yung infected individual? Yes, na walang definitely. nararamdaman na to? Opo. Nangyayari din siya. Nangyayari din po Which of yun. course hindi we do not want kasi baka naglalala. And silent initially. Opo. Pero later lalabas na lang as, Lalabas. full blast na may affected na yung multi-organ na failure, Yes, parang opo. ganun. Okay. And so pero generally speaking, ano ba yung prognosis po ng leptospirosis once the patient has been managed early on? Okay, so since sa bacterial infection po, no, so the prognosis is very good, especially if nabigyan natin agad. So some patients would just need like antibiotics for several days and then they can be discharged naman na walang complications at all. As long as it's early, yun talaga yung pinaka-important. Okay, so bantayan lang talaga, no? Okay, so and kahit anumang ospital, nagmamanage Yes, naman. Kailangan opo. lang dalhin po, no? Yes. Yun, and kahit nga sa mga center, di ba, makakonsulta sa kanilang mga doktor, tapos bibigyan naman niya ng referral kung kailangan sa mas malaking ospital, di ba, doktor? Yes. Bigyan niya naman. Okay, and siguro, doktor, ano ba yung, ito na lang, ano po yung mga common na mga misconceptions, yung mga maling akala ng ating mga kababayan about dito sa sa leptospirosis na, of course, dapat itama natin para mas, di ba, mas tama, mas guided sila. Yes. So, well, number one, yun nga, some would think na sa tag-ulan lang ito, pero definitely it's not. It's present a year around, no? Kasi nga, as long as may daga, or kung sino, hindi man daga lang yun pa isang misconception actually, daga lang ang nagdadala ng lepto. So, any mammals actually can do, tao, dogs, other rodents. Yung tao no? naman sana wag na kasi naman, bakit? Pero they can Iayos natin sa, hindi kasi syempre pagbahanga, di ba? Yes, Kahit oo. umihis dun sa mismong, nasa loob ng palikuran. But of course, Yes. di ba lahat umaangat pag Opo. So, yun ang mga misconceptions. So kailangan talaga doble ingat, no? Also, sometimes, inisip nila, ay, wala akong sugat, so hindi ako makakaroon ng leptospirosis. Pero kasi, meron tayong tinatawag na mga microabrasions na hindi natin nakikita na Bigla nagkamot ka ng Oo. konti. O So, yung may iba, break na ng skin nag-ahit, yun. di ba? Yes, opo. Oo. So, even na hindi natin nakikita yung sugat na yon, definitely the bacteria can go inside. And Yeah, can because these cause are all infection. microscopic, no? Hindi Yes. natin nakikita ng naked eye. Yes. Oo. Ano pa, doktora? Yun. Kaya nga, that's why we actually still give prophylaxis or preventive na gamot kahit na walang sugat. Basta you're exposed to May chance na baha. parang magbaha doon o Opo. mapunta. Especially, di ba, alam natin yung mga mababait na volunteers natin, masisipag Yes, na opo. pagka may unos, ayan sila ang Yes. mamimigay. So, maganda po na
makapag-take po ng prophylaxis. prophylaxis. And it's usually maganda naman sa atin with the advent of social media, plus yung yung Department of Health, lagi natin nakikita yan, meron mga announcements yan may Yes. mga reminders. And of course, greetings sa mga taga-DOA, sa masisipag na ating mga kababayan Yes. dyan. Malaking tulog yan para hindi mabawasan ng cases ng leptospirosis no, dito sa ating bansa. Okay, and doktora, ito, di ba meron din kasi mga alternative treatments? I mean, meron ba tayong ganon or like herbal medicines? But when it comes to leptospirosis or Well, actually, mas mahirap po mag-self-medicate, no? Kasi nga, tinatama ng kidney ang atay, no? So, sometimes, nakakadagdag pa po yun. So, definitely, you should go to the doctor and kailangan mabigyan kayo ng tamang antibiotic. po, at saka, syempre po, pag infection kasi, madidili, kailangan Yes. talaga, pagka ang infection ay bacterial, antibiotics Antibiotic talaga. Yeah, but do not ever self-medicate. Ay, yes, oo. Yeah. Syempre kasi baka mamaya mali naman din yung ititake. Po, at saka, ngayon, dali-dali makakuha ng antibiotic online, di ba? Ay, oo. Wag po, baka mamaya mali po. Meron po kasi mga particular na antibiotics para sa particular na infection. Infection, opo. Okay? So, hindi po laging ganon. O, kasi may famous, hindi, inom ka lang ng ganon. Actually, kwentuhan lang ng mga Oo nga. kapitbahay. Hindi na, Opo. ininom ko. Wag po, maganda po na monitor tayo. Kasi magkakaiba po yung resistensya ng katawan natin. Yes. Iba ho, di ba? Yes, Isang opo. milder ang binibigay, doktora, di ba? Okay, and ano pang doktorang pwedeng additional inputs when it comes to leptospirosis? So, actually, sa mga ganitong sakit, prevention is actually better than cure. No? So, for example, dahil tag-ulan na, so ngayon mas matataas yung cases, so we actually need to be ready. No, na, syempre, di naman natin masasabi kung Ayan, to be ready, no, sa mga sakit dyan, lalo na sa maulan, no, sa mga baha, lalo na sa mga daga, no. kailan babaha, 'di ba? So usually kung kayang magdala ng mga action sa Bota, no? mga bota or kaya kahit yung mga makeshift lang na mga plastic or raincoats Yeah. no na will cover everything would be better. Doktora, yung And- paliligo sa ulan. Kasi Ay. ako ng bata, gusto ko kaya yung Oo. Pero tinago ko na yung mga tissue pag bata. Minsan, kung ano lang yung suot mo pag naliligo sa ulan. Oo. Yun, doktora. Ay, yun Hindi yun advisable, talaga. Hindi no? advisable na maligo sa ulan. Sa bahay na lang kayo maligo. Minsan tatapat Kasi- pa sa yero, no, di ba? Yun nga po. Pero ngayon, di na eh. Hindi Kasi talaga. syempre, di ba, may mga poops po ng pusa, ganyan. Oo. Okay, so, Oo, yun. karamihan may dumi ng pusa, no. So, ano pang, mga reminders natin. Ito, hitik na hitik tayo. Ang daming sinishare ni Doktora sa atin, Doktora Waves. Opo. Tapos yun nga, kung talagang na-expose kayo, kasi sometimes hindi naman natin talaga mapipigilan, no? So, definitely just follow up po with a doctor and then sasabihan naman nila yung mga gamot na pwedeng i-take para ma-prevent yung infection. Kasi we have that, yung prevention Yeah. medication. Ito, Doktora, karagdagan tanong. I'm sure may mga interesado ring malaman. Ang leptospirosis ba, katulad ng ibang sakit, meron ba yung bakuna? Sa tao, wala. Sa tao, wala. As of now, wala. Pero I think dagalang sa sa mga animals ata meron. I'm not sure, honestly, about the Kasi of course, you deal with Yeah. humans Pero, yes, but definitely sa tao, wala po. Wala. Okay. Oo. And what if nagkaroon na ng leptospirosis? Say, for example, 2 years ago or last year or previous months, pwede pa rin bang magkaroon ulit ng leptospirosis? Ah, yes. Oo, definitely. So, wala yung katulad ng parang antibody Parang- formation sa mga ibang sakit. Hindi po. O, so, ingat-ingat po. Tuloy-tuloy ang pag-iingat natin. Yes, opo. Kasi it's a bacterial infection, no? So, Nasa katawan na talaga, no, pag nagkaroon ka ng leptospirosis, ito ay parang dadaloy na sa katawan mo, sa dugo. Alright, maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again, the next one. And peace out. Ingat tayong lahat.